October 29 at ang scripture po natin ay galing po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Magandang umaga, hapon, gabi, kung ano oras nyo man pong pinapanood po ito. Ako po si Elron John M. Lumbang at ang tatalakayin po natin paksa sa araw na ito ay tungkol sa ikaw ba ay victim or victor, at ang konsepto natin ay victory of Christ. Agad po tayong dumako sa ano ang konsepto natin. The victory of Christ is the triumph of Jesus over sin, death, and Satan through His death and resurrection on the cross. He broke sin's power, conquered the grave, and crushed the enemy's hold. His victory is now ours through faith, assuring us of freedom, peace, and eternal life. We live not as victims, but as victors in Christ. So, dumiretso po tayo at sa ating katuruan upang lalong pagnilayan at namnamin ang sustansya nito. No? Una, Jesus came to overcome sin. So, alam natin, lahat na nangyari po sa Eden, or para sa mga hindi po informed sa mga nangyari doon, basically, it's the fall of humanity. Dito po naganap po ang fall of humanity kung saan itong unang sin, first sin of man, kung saan kinain nila yung forbidden fruit, si Adam and Eve, at sa ganun, humanity fell into sin. Doon nagkaroon ng lahat ng paghihirap na mararanasan talaga ng tao sa buong kasaysayan. So, hindi lamang po binigay si Jesus para maging tagapagligtas natin, kundi pati na rin i-overcome o kundi italo, tumagtagumpay sa ating mga kasalanan. So, it's not just reviving, it's not just siya yung magiging tagapagligtas, ngunit nandun pa yung mga kasalanan. Hindi. Inako niya lahat ng kasalanan natin. So, dumako or nandito po siya sa ating mundo or pumunta siya sa ating mundo na galing bilang Diyos, tapos nagkatawang tao upang angkinin ang kasalanan ng mundo, upang hindi lamang angkinin, para rin tagumpayan ito, defeating sin overall, angkinin ng lahat, and in that sense, siya rin ang nagdusa sa ating kasalanan. Hindi lamang niyang inangkin ito, kundi siya rin ay pinarusahan para sa ating mga kasalanan. So, ang hatol na dapat para sa atin ay inangkin niya rin. Ang paghihirap natin, ang pagdudusa natin, siya rin ang umangkin. Siya ay sinalo niya lahat, kumbaga. Sunod po dito ay Jesus came to conquer death. So, death is connected to sin. And pangatlo natin, Jesus came to defeat Satan. So, connected tong dalawa. At madalas ang kasalanan ay connected sa eternal death, eternal damnation. So, hindi lamang ang death na ayon sa pag-iintindi ko, hindi lamang itong kamatayan ng katawan, kundi na rin ang kamatayan ng espiritual. So, si Yesu Kristo ay dumating sa ating buhay o dumating sa mundong ito upang tagumpayan ang kasalanan, kamatayan, at pati rin si Satanas. Kaya masasabi natin, hindi lang po ang kamatayan ay sabihin natin spiritual or physical pala. May spiritual aspect din po ito. At sa ganun, ang Panginoon, binigay niya ang kanyang buhay, binigay niya ang kanyang sarili, namuhay siyang walang kasalanan, walang pahid ng kasalanan, walang pahid ng kamalian, kung saan sinundan niya po ang kalooban ng Panginoon o kalooban pala ng Diyos na hanggang sa pinakatuldok, pinakakuwit. No? Hindi siya nagkamali, hindi siya tumaliwas, hindi siya lumayo sa kanyang landas, kundi sinundan niya ang tinig ng Ama. Kaya Jesus came to conquer death through His righteousness, through following His Father's will. Kaya sasabi natin, He conquered death for us by taking our sins, inangkin niya ating mga kasalanan, at pati na rin kinuha niya ang otoridad, ang kapangyarihan ng kamatayan sa atin, pati na rin ang kapangyarihan ni Satanas sa atin. So, hindi na tayo masasabihan na tayo makasalanan, hindi na tayo masasabihan na tayo marumi, at hindi natin deserve ang Panginoon. Ngunit, subalit datapwat, kailangan natin maalala, hindi namatay ang Panginoon para sa wala. Dahil namatay siya upang iligtas ka, upang iligtas tayo, kahit sino man ang manonood, hindi nanonood nito, sila ang rason, o tayo, lahat ang rason upang
ah, niligtas tayo ng Panginoon, namatay siya para sa atin. So, huwag natin baliwalain. Huwag natin isa walang bahala. Jesus came to defeat Satan, and that's what He did. At sa hindi lamang siya ang nakakaranas ng otoridad over sin and death, ngunit binigay niya ito sa atin sa tuwing tayo yung naging mananampalataya. Ayun lamang. Salamat po sa pakikinig at sana meron po kayong napulot na sustansya. At hanggang sa muli, mabuhay.